Sa isang bansang kilala sa disiplina at katahimikan, walang nakapansin na ang kamatayan ay dumating sa anyo ng mabait na babae. Lagi siyang may dalang inumin, may ngiti sa labi, at tila walang masamang intensyon, pero isa-isa, may namamatay. Nahihilo, nangingisay at hindi na muling nagigising. Wala namang bakas ng krimen. Ang tanging koneksyon ay lahat sila ay huling nakasama ang isang tao. Ano ang nagtulak sa salarin upang gawin ang mga krimeng hindi kayang isipin ng isang ordinaryong tao? Anong mga madidilim na lihim ang nakatago sa likod ng kanyang kalmadong mukha? Ito ang nakakakilabot na kwento ni Kim Sunja. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Ipinanganak noong 1939, si Kim Sunja ay namuhay ng isang ordinaryong buhay bilang isang may bahay at ina ng 3 anak sa Jung District ng Seoul. Ang kanyang asawa ang nag-iisang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya, ngunit ang kanyang simpleng kita bilang isang pintor ay hindi sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ni Sunja. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Sunja upang mamuhay ng labis sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa mga taong nakakakilala kay Sunja, siya ay mahilig sa pagsusugal at mahilig ding magpunta sa mga kabaret. Kaya't hindi na rin nakapagtataka na sinikap niyang punan ang malaking agwat sa pagitan ng kanyang kakulangan sa pananalapi at mga luho na nais niyang makamtan. Upang matustusan ang kanyang mga luho, patuloy siyang nangungutang at sinusubukang mabayaran ang mga ito. Ngunit dumating sa sukdulan ang kanyang bisyo na kinailangan na niyang gumamit ng dahas upang matustusan lamang ang kanyang mga hilig. Mula 1986 hanggang 1988, pumatay si Kim Sunja ng 5 tao, lahat sa mga pampublikong lugar, at hindi siya nahuli hanggang 1 buwan matapos ang kanyang huling krimen. Naging unang biktima ng nooy 47 taong gulang na si Sunja ang isa niyang kaibigan na si Kim Jae-hwan na 49 na taong gulang ng panahong iyon. Magkasama silang nagpunta sa pampublikong paliguan noong October 31, 1986. Sa loob ng kwarto ng mga babae, iniabot ni Sunja ang isang health drink na maihalong cyanide kay Jae-hwan. Ito ay ininom niya kaagad ng walang kamalay-malay na nilalason na siya ng kaibigan. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam si Jae-hwan ng pananakit ng tiyan at nahirapan sa paghinga. Hindi nagtagal, siya ay nadapa at nahulog mula sa hagdanan, nagsimulang bumula ang bibig nito hanggang sa nawalan siya ng malay. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit pumanaw din siya bago pa man mabigyan ng karampatang lunas ng mga doktor. Gumawa ng investigasyon ang mga pulis sa pagtatanong ng mga tao na nasa public bath ng panahong iyon. Nalaman nilang nawawala ang alahas ng biktima, ang kanyang kwintas at singsing. Ngunit wala silang nahanap na mga ebidensya na mag-uugnay kay Kim Sunja sa kasong ito. Noong panahong iyon, itinuturing na isang kultural tabu ang pagsasagawa ng autopsy sa bansang Korea, dahil ito ay itinuturing na isang paraan ng muling pagpatay sa mga patay. Tinanggihan ng pamilya ni Jae-hwan ang autopsy, kaya walang sapat na ebidensya upang ikonekta ang kanyang kamatayan kay Sunja o malaman ang naging sanhi ng kamatayan ng biktima. Ilang buwan ang lumipas, noong April 4, 1987, inanyayahan ni Sunja ang isa pa niyang kaibigan at tagapagpautang na si Jeon Sunja na sumakay sa bus patungong kalapit na distrito ng Yeongdeungpo. Sinabi ni Sunja sa kanyang kaibigan na may isang nangungutang na kailangang makipagkita sa kanya roon upang ibalik ang ilang pera. Pinangako niya na kapag nakuha na ang pera, babayaran niya si Jeon Sunja sa anumang halaga na utang niya rito mula sa nakaraang pautang. Sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon, iniabot ni Sunja ang isang medicinal drink sa kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang minuto matapos inumin ito, narinig ang biktima na nagrereklamo na may kakaibang bagay sa kanyang inumin. Siya ay nagsimulang sumuka, nahirapan sa paghinga at bumagsak mula sa kanyang upuan. Agad siyang dinala sa isang malapit na ospital, ngunit hindi na siya naisalba ng mga doktor. At katulad ng unang biktima ni Sunja,
hindi nalaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang pangalawang biktima. Hindi muling nagtangka si Sonja na pumatay ng halos isang taon. Ngunit noong February 10, 1988, pinili niyang gawing biktima ang kanyang 46 na taong gulang na kapitbahay na si Kim Moon-ja, na pinagkakautangan niya ng 1.2 million won, nakatumbas ng halos 47,000 piso sa kasalukuyang exchange rate. Inulit niya ang parehong kwento na siya ay may pinautang na pera sa isang tao at nais niyang kunin ito. Iminungkahi niya sa kanyang kapitbahay na samahan siyang puntahan ang taong ito upang pagkatapos ay mabayaran niya ang kapitbahay sa kanyang utang. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa isang cafe. Tulad ng inaasahan, walang nagpakitang mangungutang na gawa-gawa lamang ni Sonja. Umuwi na lamang ang dalawang ginang at sumakay ng taxi. Habang nasa biyahe, nakaramdam si Kim ng sakit at nagsuka pagkatapos uminom ng tsaa. Iminungkahi naman ni Sonja sa kanyang kapitbahay na baka magiging maayos pa ang kalagayan nito kung uminom pa ng higit sa ibinigay niya na inumin. Sinabi pa niyang dapat nilang umalis muna mula sa taxi. Gayunpaman, biglang nagduda si Kim sa sinabi ni Sonja at tumanggi. Hindi alam ng ginang na nakaligtas siya mula sa isang pagkalaso ng cyanide. Kalaunan, binayaran ni Sonja si Kim at binisita ito upang tanungin kung mas mabuti na ang pakiramdam nito. Ginawa ito ni Sonja upang mawala ang hinala ni Kim laban sa kanya at maiwasan na ipaalam nito ang insidente nang magkasama sila sa ibang tao. Sa kabila ng kabiguan ni Sonja, tila naging mas matapang ang kanyang mga kilos mula sa puntong iyon. Ang kanyang pagtatangkang patayin ang kanyang kapitbahay ang naging simula ng sunod-sunod niyang paggawa ng krimen, gamit ang lason, mga krimeng paulit-ulit niyang isinagawa na kalaunan ay kinatatakutan na sa buong komunidad. Lalo pang nakakagulat nang magsimula siyang puntiryahin ang mga miyembro ng kanyang sariling pamilya. Sa parehong taon, noong March 27, sinamahan ni Sonja ang kanyang 73 taong gulang na ama sa kanyang biyahe sa intercity bus pauwi, matapos itong bumisita sa ilang kamag-anak. Sa bus, iniabot ni Sonja ang isang inumin sa kanyang ama na agad naman itong ininom at kalaunan ay bumagsak. Nang dalhin siya sa ospital, hindi na siya naisalba ng mga doktor. Matapos mamatay ang kanyang ama, nag-request si Sonja na agad na i-cremate ang katawan nito at walang isinagawang investigasyon o pagsisiyasat sa dahilan ng kamatayan nito. Isang buwan lamang ang lumipas, noong April 29, 1988, nilaso ni Sonja ang kanyang 46 na taong gulang na nakababatang kapatid. May utang siya dito na nagkakahalaga ng 10 million won o nasa 390,000 pesos sa kasalukuyang exchange rate. Napakalaking halaga na ito sa panahong iyon. Sa loob ng bus, nagsimulang bumula ang bibig ng kanyang kapatid at nawalan ito ng malay. Iniwan naman ni Sonja ang kapatid dala-dala ang handbag at alahas ng biktima habang tinutulungan ng mga pasahero ang kanyang kapatid na ibaba mula sa bus. Gaya ng kanilang ama, pumanaw din ang kanyang nakababatang kapatid sa ospital. Isang saksi ang nagsabi na nang bumagsak ang biktima, si Sonja ay tila hindi apektado at hindi man lang tumulong sa kapatid nito. Ang huling biktima ni Sonja ay isa pang miyembro ng pamilya, ang kanyang 46 na taong gulang na pinsan na si Son Si-won, kung saan may utang siya na nagkakahalaga ng 434 million won o nasa halos 17 million pesos sa kasalukuyang panahon. Ang naturang napakalaking halaga ng pera ay para umano deposit money para sa isang bahay na nais nitong bilhin. Nang magkita sila noong August 8, 1988, inalok ni Sonja ang kanyang pinsan ng inumin na ikinamatay din ito sa parehong paraan tulad ng mga naunang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, sumang-ayon ang pamilya ng biktima na magsagawa ng autopsy. Nadiskubre nga na siya ay namatay dahil sa pagkalaso ng cyanide. Agad namang nagsagawa ng autopsy ang mga pulis sa lahat ng mga naunang biktima at nadiskubre na lahat sila ay namatay sa parehong paraan. Hindi naman nagawa na ng autopsy ang mismong ama ng suspect dahil na-cremate na ang katawan nito. Ang mga ebidensyang nakalap ay sapat na upang arestuhin si Kim Sonja at dumaan sa interogasyon. Ngunit kailangan pa ng mga investigador na maghanap ng mas konkretong mga ebidensya upang makabuo ng kaso laban sa suspect. Noong September 2, 1988, inaresto si Sonja sa kasong pagpatay, ngunit mariin niyang itinanggi ang mga paratang. Naglabas ang mga otoridad ng search warrant upang saliksikin ang bahay ng suspect. Hindi naman sila nabigo dahil natagpuan nila ang isang diamond ring.
isang handbag at pera na pag-aari ng mga nasawi. Sinuri rin ng mga babaeng pulis ang katawan ni Sonja. Sa simula, hindi nakita ng mga pulisya ang cyanide sa bahay ng salarin o sa paligid nito. Habang ginagamit ng isang babaeng pulis ang palikuran ng suspect, napansin niya ang isang butas sa isang haligi na iyari sa kahoy. Kinalkal ng pulis ang butas at hinugot ang isang bungkos ng mga dyaryo. Sa loob ng bungkos, natagpuan niya ang chestnut-sized chunk na potassium cyanide. Naging malaking break ito sa kaso laban kay Sonja. Hindi nagtagal na kumpirma ng mga pulis na binili ni Sonja ang cyanide mula sa isang pamangkin na nagtatrabaho sa isang planta ng kemikal. Ayon sa pamangkin, gagamitin umano ito ng kanyang tiyahin na panghuli ng mga pheasant, na isang uri ng ibon na mas maliit sa Turkey. Nadiskubre naman ng araw pagkatapos niyang patayin si Son Siwon, nag-deposit ang salarin ng tseke sa isang account sa Sadangdong branch ng CHB Bank. Batay sa mga pangyayaring ito, siya ay itinuring bilang pangunahing suspect. Patuloy naman na itinanggi ni Kim Sonja ang mga paratang laban sa kanya sa panahon ng kanyang paglilitis. Ayon sa isang dating hukom, ang pagtangging umamin sa mga krimen ay itinuturing na isang kaarogantehan sa South Korea. Binanggit sa mga balita ang pagpili ni Sonja na panindigan ang kanyang pagiging inosente sa mga nangyaring krimen, at tinawag itong isang hindi pangkaraniwan, lalo na't ang sangkot sa krimen ay isang taong hindi mo aakalain na magagawa ang ganitong karumal-dumal na krimen. Noong 1989, ipinataw kay Sonja ang parusang kamatayan ng Korte Suprema ng Korea. Kasama si Sonja at 22 iba pang mga kriminal na pinatawan ng parusang kamatayan. Lahat sila ibinitay noong December 30, 1997. Ito ang unang grupo ng pagbitay sa naturang bansa mula noong November 1995, nang ipinatupad ang pagbitay sa 19 na bilanggo. Noong February 1998, ipinatupad ni Pangulong Kim Dae-jung, na dati ring death row inmate, ang isang moratorium sa mga pagbitay. Ibig sabihin, ipinatupad ang pansamantalang paghinto sa mga pagbitay na pinahintulutan ng Estado. Hanggang ngayon, ang mga hukuman sa South Korea ay paminsan-minsan pa ring nagbibigay ng parusang kamatayan sa mga nahatulang kriminal, bagamat hindi na ito isinasagawa. Noong 2023, may 59 na kriminal pa ang nasa death row sa bansa. Ang kaso ni Kim Sonja ay nagsilbing malaking aral, hindi lamang para sa mga mamamayan, kundi pati na rin sa pamahalaan ng South Korea. Matapos ang sunod-sunod na pagkalason at pagpatay na ginawa niya, naging mas mahigpit ang pagbabantay sa pagbebenta ng mapanganib na kemikal. Bukod dito, nagbago rin ang takbo ng forensic science at criminal justice sa bansa, mas pinahusay ang pagkalap ng ebidensya, at naging mas maingat ang pagsusuri ng mga kaso, lalo na sa mga krimeng kinasasangkutan ng pamilya. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga modernong investigador ang kasong ito bilang mahalagang gabay sa pagsisiyasat. Para naman sa ating mga ordinaryong tao, ang mga krimeng ginawa ni Kim Sonja ay paalaala na hindi lahat ng panganib ay lantad, ang kasamaan ay maaaring magtago sa inaakala nating kakampi at mapagkakatiwalaan. Ang kanyang kasakiman at pagtataksil sa tiwala ng mga malalapit sa kanya ay nagsilbing babala na kailanman, hindi dapat gawing puhunan ang buhay ng iba para sa pansariling kapakinabangan. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.